Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay pinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Ito ang mainam na maipaigting sa bawat isa ng bawat pamayanan at parokya. Ang pagdarasal ukol sa mga tatawagin ng Diyos sa pagpapari sa buhay na laan sa Diyos, maging sa buhay relihiyoso man o sa sanlibutan o bilang laiko, may asawa man o wala. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Ang pagsusugo ni Jesus ay may ganitong babala upang maging maingat sila sa pakikisalamuha. Marami dahil sa mga panganib na maaaring humadlang sa mabuting balita. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Sa kultura ni Jesus, madaling lumipas ang ilang oras sa huntahan, lalo kapag napapasarap sa usapan. Maging sa kultura natin ay ganoon din. Nais lang linawin ni Jesus na walang dapat na makapagpapaantala sa pagpapahayag ng mabuting balita sa iba. Pagalingin niyo ang mga may sakit. Maraming paraan ng pagpapagaling sa mga may sakit. Pagdarasal, pagpapatong ng kamay, pakikinig, pangungumusta sa mga kamag-anak ng may sakit, at iba pa. Ang mahalaga ay ang ating kusang pagtugon sa panawagan ni Jesus na ipahayag siya sa ating kapwa. Pagsasagawa. Maging handa nawa ako lagi upang akayin ang iba patungo kay Jesus sa estado ng aking buhay sa kasalukuyan.